Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak, kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, ang anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang, at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, alam niyo po, sa chapter 18 ng aklat ni Prophet Jeremiah, mababasa po doon ang isa sa pinakamagagandang larawan ng relasyon ng Diyos sa kanyang bayan at sa sangkatauhan. At ano yun, no? Yung talinhaga ng magpapaso at ang luwad, the potter and the clay. Napakagandang larawan po nun. Magpapaso, magpapalayok, at luwad. No? Yung lupang basa na minamasa at binubuo para maging palayok. Sana nakapanood na kayo, no, ng napakagandang proseso, no? Napakagandang proseso kung paano ba ang isang magpapalayok ay talagang binabasa, ginagawa, minamasa yung lupa para maging luwad, maging clay, no? Tapos unti-unting inuukit gamit ang kanyang daliri. Unti-unting inaayos para mag-anyo, mahubog, para maging isang palayok. Napakagandang proseso po. Tapos uurnohin, yan, lulutuin, ibebake sa pugon upang sa gayon ay matuyo at tumigas at maging talagang isang palayok.
At yun din daw, parang ganun din daw ang relasyon ng Diyos at ng tao. Na ang mga daliri, ang kamay ng Diyos, ay maingat at mahusay tayong minamasa, no? Hinuhubog, inaanyo, upang sa gayon lumabas ang isang napakaganda na obra maestra na ako at ikaw. Each of us is a masterpiece of the divine potter. Bawat isa sa atin ay obra maestra nitong mabathalang mapagpapalayok. Pero may isang napakagandang sinabi dito. Sabi niya, minsan, yung nabubuong palayok, nasisira. Ewan ko, nakakita na kayo ng mga video. Anong ginagawa ng magpapaso kapag yung nagawa niyang palayok ay nasira? Alam niyo anong ginagawa nila? Babasain ulit, imamasa ulit, at pagkamasa, huhubugin ulit, aanyuin ulit, huhugisan ulit, uurnihin ulit. Ibig sabihin, uulit. Ang proseso ay uulit. At ang Diyos natin ay ganong uring Diyos. Hindi siya nagsasawang umulit. Hindi siya nagsasawa, hindi siya nag-aatubili na bumalik sa una at sa dati para magsimula tayong ulit. Tayo kasing mga tao, yung kapag minsan nang nahulog, minsan nang nadapa, minsan nang nahirapan, minsan nang nabigo, ang bilis ng sumuko. Hindi ganon ang Diyos. Handa siyang bumalik sa simula para umulit-ulit. Bumalik sa siunang pag-ibig. Bumalik sa sinaunang pagtatagpuan. Bumalik sa sinaunang pagmamahal na sinimulan. At mula roon, humakbang ulit. Gumawa ulit. Magmahal ulit. Magtagumpay ulit. Ang kabiguan ay hindi hadlang para sa kanyang kabanalan, para sa kanyang kahabagan, para sa kanyang pagmamahal. Handa ka ba? Handa ka ba na laging magsimula ulit, ano man ang mangyari? Magiging masakit kasi imamasa ulit tayo ng Diyos eh. Mawawala yung dati nating hubog. Mawawala yung dati nating kinasanayan. Pero kung handa tayo, lalabas ulit tayo bilang obra maestra. Kay Rikit, kay Ganda. Alam niyo po, noong college ako, nag-volunteer po ako sa isang kulungan para magturo ng salita ng Diyos sa mga kabataang nasa piitan. At habang nandun po ako na nag-volunteer, isa sa mga napakagandang kwentong narinig ko ay ganito. Isa sa mga adult na bilanggo, kinuwento niya na nung bata pa siya, ang mga magulang niya ay pakawala sa kanya. Hindi siya pinagkaitan ng kahit anong kahilingan. Kahit na kamalian na at kasalanan, binigay sa kanya, pinalaki siya sa layaw. Pinalaki siya sa ginhawa. Walang tinuro sa kanya na kabutihan. Pinagbigyan siya kahit kamalian.
At dahil sa ganong kalayawan ng kanyang pamamaraan ng buhay, ayun, nauwi siya sa bilangguan. Lipunan na ang nagpiit sa kanyang kaloobang pakawala, pariwara at salawahan. Akala niya malaya siya sa ganong uri ng buhay. Hanggang sabi niya, kung kailan siya napunta sa bilangguan, doon niya nakilala si Jesus. Nakilala niya ang kapilya sa loob ng kulungan at nag-serve siya doon. At unti-unti, nakilala niya si Jesus. Sabi niya sa akin sa dulo, alam mo ba, brother, maniwala ka sa akin. Nung nasa laya ako, hindi ako malaya. Hindi yun laya, layaw lang. Kung kailan pa ako nasa kulungan, dito ko nakita ang kalayaan. Nakilala ko si Jesus. Nakilala ko si Jesus. Yan ang ating Panginoon. Nagkamali na, nahulog na, nabilanggo na, masakit. Pero ang Diyos, muli siyang minasa, muli siyang minahal, muli siyang hinubog, muli siyang hinulma, muli siyang hinugis, muli siyang hinurno, at muli siyang binuo. Pwede pang umulit-ulit. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat wala kang sawa na tulungan kami, mahalin kami, patawarin kami, buuin kami, mahalin kami. Sana hindi rin kami magsawa na umasa sa awa at pagmamahal mo.